ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Sasagutin natin ang kanilang dalawang paratang. Una, ang mga larawan daw ng simbahang Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Pinagbawal daw ng Biblia. Ayan daw, kaya daw naging sa demonyo ang simbahang Katoliko dahil daw sa mga ribulto natin. Dahil ang kanilang unang binabasang talata ay yung nasa Exodo 24 hanggang 5. Anong nakalagay doon, kapatid na JB? Maaari mo bang pakibasa ang 24 hanggang 5 ng Exodo na paborito ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo? Ayan. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sunod. Ayan. Nang nasa itaas sa lupa at ang nasa ibaba sa lupa. Ayan. Yan ang binabasa nilang mga talata at nagse-self-interpretation sila para palabasin na bawal daw lahat ng klase ng larawan ayon sa Biblia. Kaya, yun ang ipinupuntos nila maski ako nung ako pa lang ay batang Katoliko, bagamat ako ay maraming mga rebulto noon, nanay, ginagawa ko pang laruan yung Nazareno, nung binasa sa akin ito nung ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, agad akong na-brainwash. Kaya, ibabala ko sa inyo. Ngayon, yung binabasa nilang talata sa 24:5 ng Exodo, ang nakapaloob doon, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Ano mang nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, at nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ganun rin ang ginagawa ng mga born again. Kaya madali nilang naaakay yung mga kabataang Katoliko. Tinan mo, kasabi-sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawan. Tapos ang simbahang Katoliko, katakot-takot na larawan, ang laki pa. Anong pakialam mo? Ang Diyos ang nagpautos. Saan mababasa? Dahil overtime na tayo, sa 3 Gs ng ikalawang kronika, ang sabi, sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nag-utos na sa kanyang kabanal-banalang bahay, sa kanyang templo, ay umukit ka ng larawan. Hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Bakit? Sinabi ng Diyos sa una, nasa 10 utos, huwag kang gagawa. Sabi naman ng makalawa, maggumawa ka, ilagay mo sa kanyang templo, magkakaroon pa ng kontradiksyon? Hindi. Bakit? Dahil sa Biblia, kailangan nating malaman, mga kapatid, mga pinalanggang igsuon, na dalawa po ang klase ng rebulto sa Biblia. Sa original na translation, in Hebrew, pesel at mesabe. Isang banal at isang balbal. Yung balbal na larawan, yun yung talagang automatically na ipinagbabawal ng Diyos. Na huwag kang gagawa ng anumang nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yun talaga ang bawal. Dahil ang subject of the sentence doon, mga kapatid, o ang tinutukoy na larawan doon, o rebulto doon, ay mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ayun nga ho. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng Diyos-Diyosan ayon kay Apostol Pablo? Ayon mismo sa 8:4 ng unang Korinto, tungkol sa mga pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ibig sabihin, yung subject of the sentence o tinutukoy, doon sa binabasa ng mga protestante, sa 20 hangtod sa 4 hanggang 5 ng Exodo, yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang kahulugan ng Diyos-Diyosan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Kaya ang tanong ko sa iyo, nanay, pwede ko po bang matanong, totoo po ba si Santa Maria? Oo. Rinig ba? Totoo po ba? Oo. Totoo po ba si San Jose? Oo. Ngayon, totoo sila. Ayon kay Apostol Pablo, ang Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ngayong totoo sila, Apostol Pablo, totoo si San Antonio de Padua, totoo si Santa Mariang Birhen, Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. Hindi. Kaya, kung hindi sila Diyos-Diyosan, ang tanong ng mga pastor, at bakit meron kayong larawan? Anong pakialam mo? Ayon na nga mismo sa hula nasa utos na nga mismo ng Diyos na nasa 3 Gs ng ikalawang kronika, na sa kanyang kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan.
At yung larawan na tinutukoy doon, in Hebrew, is meklaet o human graven images na sa bagong tipan, ipinatuloy ng ating Panginoong Hesukristo ayon mismo sa 5:17 ng Mateo. Dahil nung naparito siya, ang inalis niya lang naman ay yung Levitical law. Anong sabi niya sa 5:17 ng Mateo? Sapagkat ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa doon sa kautusan na ginanap niya, tinupad niya, yung utos ng Diyos na palatuntunan sa kanyang templo sa 3 Gs ng 2 Kronika na sa kanyang kabanal-banalang bahay umukit ka ng larawan. Anong klaseng larawan? In Hebrew, meklaet o human graven images. Ngayon, pangalawang binabasa ng mga protestante, yung nasa Isayas. O, kita nyo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan, yaring pilak, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. E paano yung kapitbahay namin? Bulag yun, hindi nakakakita yun, pero may mata, Diyos-Diyosan na pala para sa mga pastor. Hindi. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan nating maintindihan na sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Isang banal, isang balbal, isang pwede at isang bawal. Yung pwede, yun ang sinunod natin. Yun ang ginawa natin. Dahil yun mismo ay utos ng Diyos na ipinatuloy ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang templo ay gumawa ka ng larawan. Saan pa? Sa 6:29 ng unang hari, na sa kanyang kabanal-banalang bahay, umukit si Solomon ng larawan. Anong klaseng larawan? Gaya nga ng binasa natin kanina, human graven images. Di ba? Di ba? Yes po, brother. Di ba? Yes po. Kala ko tutulog-tulog na kaya tinapat natin yung mic. Ngayon, kung ang Diyos mismo nag-utos ng larawan at sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawan, may contradiction pa. Sagot. Wala po. Walang kontradiksyon dahil kailangan natin maintindihan dalawa ang klase ng larawan sa Biblia. Isang banal, isang balbal, isang bawal, isang pwede. At uulitin ko, yung ginawa nating mga Katoliko ay yung hindi ipinagbawal ng Diyos, kundi Diyos mismo ang nagpahintulot na ilagay sa kanyang templo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yan ang pinaparatang nila. Kasi kung bawal talaga, yan ang ibinabato sa atin. Ito, kinuha ko sa Google. Ayan ha. Lalo na kasi ang mga iglesia ni Cristo umaatake. Ito, ayon mismo sa kanilang pasugo, sa pasugo June 2016, ayan o, 130th birth anniversary of Brother Felix Manalo, meron silang rebulto. May rebulto ang iglesia ni Cristo. Akala ko pa bawal. Pag tayong mga Katoliko gumawa, may batayan naman tayo sa Biblia na ang Diyos ang nag-utos, bawal. Samantalang wala ka namang mababasa, gawan mo ng rebulto si Felix Manalo, meron sila. Ayan o, napakalinaw. O meron pa dito sa Seventh-day Adventist o sa SDA, o meron silang larawan ng kanilang sugong si Ellen G. White, may rebulto rin sila. O ito pa sa Andating Daan, yung malakas umatake. O yung iglesia ni Soriano, o meron rin silang larawan ni Mr. Eli Soriano. Paano niyo, ano na lang, basta Katoliko ang gumawa, bawal? Sinusunod naman natin ang utos ng Diyos, bawal pag sila pwede. Sila nga itong walang otorisasyon itinatag lang sila ng tao Katunayan, hawak ko rin yung mga ibang dokumento nila na ang founder nila o yung puno nila, si Felix Manalo, si Ellen G. White, si Eli Soriano. Tapos pag kaming mga Katoliko gagawa bawal. Samantalang may batayan naman tayo sa Biblia. Amen? Naiintindihan ba natin mga kapatid? Ngayon, pangalawang paratang nila, sinasamba daw natin. Totoo ba yon? Sinasamba ba natin ng mga santo? Basa kapatid na JB, Our Catholic Faith, page 220. Ito itanong nyo sa mga pastor. Vamos ler. We do not worship the saint. Ayon. We only Okay na. honor them as the special friends and diba? servant of God. We adore God alone. Maliwanag na maliwanag. Anong sabi sa ating official doctrine sa Our Catholic Faith, page 220? Sa Tagalog, hindi natin sinasamba ang mga santo.
Ngayon, na-resolve na natin ang una. Hindi Diyos-Diyosan ng mga santo. Hindi bawal sa Biblia ang ribulto ng mga santo. Sapagkat Diyos mismo ang nag-utos sa 3 ng ikalawang kronika. Ngayon, sinasamba ba natin? Maliwanag sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saint. Hindi natin sinasamba ang mga santo. Ngayon, yung mga konklusyon ng mga pastor, ba't nyo niluluhuran? Sinasamba nyo na Samantalang ang sabi sa Exodo, huwag nyo luluhuran sila. Tama naman yung nasa Exodo Dahil yung bawal luhuran na ribulto sa 20 of Exodus, mga ribulto ng Diyos-Diyosan, hindi ribulto ng mga banal. Pero kung ang pinag-uusapan ay rebulto ng mga banal, larawan ng mga banal, abay pwede yun. Hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin na siya mismong ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue. Anong sabi? Hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Ibig sabihin, si Propeta Josue mismo nagpatira pa sa larawan. Nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Ano ba nakapaloob sa kaba ng Panginoon? Sa 9:5 ng Hebreo, sa ibabaw ng kaba ng Panginoon ay merong larawan. Kung pagsamba yun, ibig sabihin pala, yung kinikilalang propeta ng Diyos sumamba sa larawan? Hindi. Dahil sa Biblia, kung paano ang ribulto ay dalawang klase, may isang pwede, may isang bawal, ganun rin ang pagluhod. Yung isang konteksto ay pagsamba, na yun lang ay para sa Panginoon, at yung isa namang konteksto ay para sa mga banal, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin. Palakpakan natin ang Panginoon. Baka overtime na tayo. Bakit? Dahil ang kahulugan nun sa Hebrew ay presepesepen, kneeling down without intention of worshiping. Pagluhod na walang intensyon na pagsamba. Ngayon, pangalawang paratang nila, ba't nyo pinuprosisyon? Hindi ba't pagsamba yun? Wala ka namang mababasa na ang pagpuprosisyon, pagsamba. Ipinakikita at pinahayag lang naman natin ang ating pananampalataya na kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon rin kinakailangang itaas ang anak ng tao. Saan mababasa? Sa 3:14 ng 1. At sa Old Testament pa lang, pinapraktis na ng mga propeta yan. Sa 6:6 ng Josue, binuhat ni Josue, na anak ni Num, ang kaba ng Panginoon iniligid sa bayan. Ibig sabihin, yung mga propeta mismo ng Diyos, nagbuhat ng larawan. Binuhat yung kaba ng tipan. Ano yung nakapaloob sa kaba ng tipan? Kaya nga ng ating sinabi kanina, binasa natin sa 9:5 ng Hebreo, sa ibabaw ng kaba ng Panginoon na pinagpatirapaan, ipinrosisyon, ay merong larawan. Sinasamba ba natin sila, brother? Ano bro? Ayun, hindi. Mahina lang ang boses ni brother. Hindi natin sinasamba. Kaya, pag may nakita kayong mga iglesia ni Cristo ni Manalo na pinararatang sinasamba daw natin, ang itanong nyo, magpakita kayo ng naturang aklat na may nihil obstat at imprimatur ng pare at obispo na nagsasaad na sinasamba natin ang larawan ng mga santo at Diyos-Diyosan ang larawan ng mga santo. Bakit? Dahil Old Testament pa lang, ang Diyos ang nag-utos sa 3 ng ikalawang kronika, sa kanyang kabanal-banalang bahay, umukit ng larawan. Anong klaseng larawan? Larawan ng mga banal, larawan ng mga santo, na sa bagong tipan, sa 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo, gaya ni San Gregorio, San Antonio de Padua, at ang ating mahal na patron na si San Isidro Labrador. At para overtime na, hiniram ko tong cellphone dun sa isang babae, hindi ko kilala, pero hindi ko naman nanakawin ito dahil ang kapal-kapal ng pagmumukha ko dyan sa screen, pipicturean lang nila yan, mahuli na agad ako. Hiniram ko yung cellphone, ito yung mukha niya, ayan, ito. Ayan. At ngayong gabi, naresolve natin at napatunayan natin na hindi Diyos-Diyosan ang larawan ng mga santo at hindi natin sinasamba ang rebulto sa pamamagitan ng pagpuprosisyon at sa pamamagitan ng pagpapatirapa sa kanila, dahil yan ang hindi naintindihan ng mga protestante. Amen?
Kaya ako umikot-ikot kasi magsisimba rin ako, naghahanap ako ng upuan. O, Brother JP, dito ka na nga. At kunin mo itong mga gamit ko dito at magsisimba ako. At magtalaga na tayo. At salamat sa Diyos sa inyong mga kapatid. At sana naintindihan natin, short time lang tayo, na ating napatunayan ngayon na hindi natin sinasamba ang larawan at hindi Diyos-Diyosan ng larawan ng mga santos. Dahil kung Diyos-Diyosan, ang Diyos mismo ang promotor ng paggawa ng Diyos-Diyosan at pagsamba sa larawan. Kapatid ni JP, salamat po sa Diyos mga kapatid. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.